Halos katatapos lamang ng paggunita ng tao sa unang pagkakataon na narating at aktwal na tumapak sa buwan ang tao. Taong 1969, ito ay naganap at tinawag na Apollo 11 landing. Nakasakay sa sasakyang pangkalawakan sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin. Subalit alam nyo ba na dahil sa sobra ang pasinasyon ng tao sa buwan, ay marami ding pamahiin o pinaniniwalaan dito ang mga tao. Narito ang ilan sa mga pamahiin na pinaniniwalaan sa buwan. Ayon sa mga matatanda, ang full moon ay isang magandang pagkakataon para magsimula ng bagong trabaho at wakasan ang dati. Isa pa sa pamahiin ng matatanda na kapag full moon ay iwasan ang makipag-away sa mga kapitbahay dahil ang away daw na ito ay maaring tumagal at magdulot ng isang seryosong problema. Isa pa sa mga pamahiing pinaniniwalaan nila ay masama raw duruin o ituro ang buwan dahil magdudulot ito ng kamalasan sa taong gagawa nito. Ayon pa sa mga matatanda, ang new moon daw ay hindi maganda sa pagsisimula ng bagong negosyo. Dahil kung ang full moon ay swerte para sa bagong trabaho, ang new moon naman ay hindi maganda para sa pagsisimula ng bagong negosyo. Kung ang naisip mong negosyo ay sisimulan mo kapag bago ang buwan, ang pera mo daw ay mabilis na lilipad mula sa iyong mga palad na tila ba ay may pakpak. Kapag natanaw mo ang buwan mula sa kanang balikat ng isang tao, swerte ang ibig sabihin nito. At malas naman kung sa kaliwang balikat mo ito nakita. Ayon pa sa kanilang paniniwala, ang mga tao na may sakit ay hindi dapat tumitingin ng direkta sa full moon dahil lalo lamang lalala at maaari pang magtagal ang sakit. Ang lunar o solar eclipse naman ay itinuturing na isang hindi magandang pangitain para sa buntis. Maaari daw kasi itong magkaroon ng depekto ang bata or baby kung magsisilang ang buntis. Kapag nakita mo raw na ang full moon ay naging blue moon, kumuha ka ng barya sa iyong pitaka at ikutin ito dahil magbibigay ito ng good luck sa iyo. Ang buwan ay gawa sa silver, kaya kapag nakita ang new moon, dumukot sa wallet o pocket para sa pagkakaroon ng maraming pera. Huwag matutulog na nakadirekta sa full moon dahil maaaring magdulot ito ng karamdaman o maaaring kamatayan. Ang maliit na buwan or moon ay karaniwang nagdadala ng easterly winds. Kung may malaking planeta o star na malapit sa moon, karaniwang ang panahon ay magiging bayolente. Ayon pa sa ilang paniniwala na kapag panahon daw ng full moon or supermoon ay nasisiraan ng ulo ang mga hayop, partikular na dito ang mga aso. Sa
Senyales umano daw na nagsisimula na ang senaryong ito kapag umungol na si Bantay. Dagdag pa sa paniniwala na kapag full moon o supermoon, ito raw ang dahilan ng kaliwat kanang mga dilubyong nararanasan ng mundo, gaya ng malalakas na bagyo at madalas na paggalaw ng lupa, sa kadahilanang mas malapit umano ang buwan sa ating planeta. May paniniwala rin na kapag kabilugan ng buwan, dapat maliligo ng nilagang dahon ng bayabas ang mga buntis para daw hindi maging sungi ang panganganak nila. At ang panghuli sa kanilang paniniwala na magandang magpatayo ng bahay kapag full moon. So ayan na nga po yung ilan sa mga pamahiin at paniniwala ng mga nakatatanda tungkol sa buwan at sa bilog. Ang paliwanag ni Joe Rao, skywatching columnist mula sa space.com, maraming mga pag-aaral ang isinasagawa ng mga eksperto hinggil sa mga paniniwalang ito. Pero ni isa ay walang napatunayang nag-uugnay sa buwan. Sumang-ayon din dito ang paliwanag ng geophysicist ng US Geological Survey na si John Bellinay. A lot of studies had been done on this kind of things by USGS scientists and others. They haven't found anything significant at all. Bahagi ito ng kanyang pahayag sa panayam ng Life's Little Mysteries. Kaugnay nito, pinabulaanan din ni Mario Raimundo, hepe ng Astronomical Observation and Time Service Unit ng PAG-ASA, na walang epekto ang aktibidad ng buwan sa mga pinaniniwalaan ng ilan. Giit pa nito na tanging sa pagtaas o pagbaba ng tubig o tides lamang ito nakakaapekto. Marami man tayong mga Pilipino na pamahiin na pinaniniwalaan, ang mahalaga lang dito ay hindi sana ito makaapekto ng lubusan sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Gawin nyo lamang bilang gabay ang mga ito, dahil ang mga ito ay wala namang basihan o hindi pa natin napapatunayan kung saan nga ba at paano ito nagsimula.